Good day po sa ating lahat. Magbigay nga tayo ng ibigay natin ang ating personal na pananaw ukol dito sa sikat na mayor ngayon sa Pilipinas. Itong si mayor ng Bamban na Tarlac, na sa aking personal na opinion, talagang kaduda-duda, very full of mystery yung kanyang pagka-elect bilang mayor. Okay? Kasi marami yung naglalabasang balita ukol sa kanya na siya ang isa sa mga official behind sa Pugos dito sa Tarlac, at saka marami pang mga issue. At saka talagang kaduda-duda yung kanyang pagkatao, yet naging mayor siya ng isang municipality dito sa Pilipinas. Talagang kaduda-duda. Lalo na siyempre siya ay isang Chinese, o sabihin na natin na Filipino-Chinese. At this point in time na may conflict ang Pilipinas at saka China, okay lang sana kung mga normal times na walang conflict ang Pilipinas at saka China, na yan, mayroon tayong mga mayor na ganyan. Pero sa ngayon, then talagang dapat natin na imbestigahan, o dapat imbestigahan ng maigi yan ng ating government, particularly yung mga agencies involved sa ating security system. Okay, sa nakikita ko, bago, let's say, maging elected official ang isang Pilipino, sabihin na natin kahit na sa barangay, yung barangay chairman, pagkatapos municipal kagawad, vice mayor, mayor, and so on. Talagang ang isang talaga nila ay kilala na sila. Okay. Pagkatapos, beside being kilala, siyempre kailangan din ang siyempre yung lakas ng pera. Pagkatapos, siyempre, nakakatulong din yun. Halimbawa, ikaw ay mabuting tao, tama ang iyong ginagawa, then magugustuhan ka ng mga tao. So, ang pinaka-common denominator doon ay talagang dapat kilala siya. Okay, kaya yon. Ngunit sa nakikita natin sa mayor na ito, sabi ni Senator Hontiveros, she came from nowhere. Basta sumulpot na lang na naging mayor. At saka para sa akin, mas kaduda-duda dahil siya na rin nagsabi na tinulungan siya ng mga Duterte noong past administration. Kaya, yon. Okay. So, imagine na ayon sa ulat, sabi ng mga taga-Bamban daw, hindi siya kilala. Yet he became the mayor. He was elected as the mayor. So, parang something unbelievable. Something na i-deserve, something that deserve investigation. So, ganun yan. Pagkatapos yung kanyang yung background, so sabi niya hindi siya nakapag-aral. Hindi niya alam kung saan siya pinanganak. Pagkatapos yung kanyang certificate of birth, yung birth certificate niya ay ginawa lang
after she was, kung di ako nagkamali, 16 or 17 years old. So, very uncommon yan. Dito sa Pilipinas, halimbawa, ipinanak ka sa ospital, so automatic, may mga staff doon na i-register agad yung kanyang birth certificate. Why? Kasi yan ang trabaho ng isang hospital na dapat alam nila yung number of live birth na ginagawa nila. Okay? But then, wala. Late registration ang nangyari. So, walang certificate, birth certificate. Pagkatapos sa going back sa school, sabi niya, then, tutoral ang mode of teaching. Sa akin, parang unbelievable yan kasi kung talagang in good faith yung kwan, dapat pupunta ka sa school para talagang, halimbawa, if you are a foreigner, siyempre yan ang isang proseso para ma-adapt mo yung kultura, yung whatever doon sa mainstream ng society, para ma-adapt ka. So talagang you will become a Filipino. But you see, sabi niya, may tutor lang yan. Sa pagkaalam ko, although hindi ko pa na nito, dahil although nanggaling ako sa public system, walang ganyan. May mga public school, may private school na kung minsan, so whatever mode yung ginagawa nila, ina-adapt na rin ng DepEd. Pero yung parang iisa lang, so it's unbelievable. Sa halimbawa siyempre sa elementary high school, ang isang topic, ang isang subject diyan, history, para maging aware sila sa Philippine history, para maging patriotic sila bilang Pilipino. Ngunit pag tutor lang na iisang teacher, talagang hindi ako naniniwala diyan, Okay? Kaya there is something mystery sa kaso ng mayor na ito. Hindi natin sinasabi na siya ay planted ng China. But then, parang ganun nga. Okay, personal opinion lang natin yan. Kaya, dapat tignan ito ng mga, pagkatapos, yung isa pa, ang negosyo nila ay hog raising, yung pagkuan ng baboy, Okay? Sa totoo lang, may kapitbahay kami dito. Ang tagal na nilang nagkuha ng baboy. Yun. Talagang hindi ganon ang income. Ngunit siya, sabihin na natin na 1,000 heads. Sa palagay ko, with maintenance, with operational expenses, hindi siya magkapira, sasabihin na makabili siya ng helicopter. Talagang no, far out from reality yung nangyayari, Okay. Kaya ito ang masasabi natin, pwedeng he was planted by the Chinese government. Although ito ay personal opinion lang natin. At saka naniniwala na ako na hindi lang siya, baka marami pang mga naging elected officials ng ating government sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang probinsya na planted ng Chinese government. So tulad nga nung sinabi ko sa yung nabasa ko noon sa
noong World War II. So, noong World War II, ang Japanese government ay nag-send dito ng maraming Japanese, mga laborer, mga businessman, mga newspapermen, o whatever na kwan. Ngayon, ang kwan nila ay mag-espiya sa Pilipinas. So, mayroon nga lang kwan, mayroon nga yung story na sa Manila noong nakapasok ang Japanese government. So yung mga Japanese na nauna na dito na sila ay negosyante, sila ay mga nasa iba't ibang profession, talagang ni-unmask nila yung kanilang maskara na they are for Japanese government. Pagkatapos yung may maganda yung istorya ng isa na so siya ay ipinadala dito para magnegosyo at the same time mag-spy. Ngayon, nung nakapasok ng mga Japanese dito, ay siyempre marami ang mga Hapones, marami silang pinapatay ganon. So, ang Hapones na ito ay tumulong sa mga Pilipino. Siyang tumutulong sa mga Pilipino. Na siyempre Japanese siya, kinakausap yung mga Japanese na, wag ninyong galawin ito, and so on. Kaya one time, sumalakay ang mga guerrilla sa lugar nila. Then siya rin ay tinulungan ng mga Pilipino para hindi rin siya patayin ng mga guerrilla. So, ganon sana. Kaya ang punto natin, dapat tignan maigi ng government yung mga kaso ng mga ganitong tao. Okay? Muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.